Umaalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan sa loob ng napakalaking bulwagan sa Maynila. Malamig ang buga ng hangin mula sa mga lagusan sa kisame. Ngunit ramdam ni Rowena ang init ng luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Pinipigilang kumawala ang isang hikbi habang nakatingin sa entablado. Naroon ang kanyang asawa, si Ricardo, matikas na nakatayo, suot ang mahabang itim na damit at ang puting kasuotan ng isang ganap na manggagamot. Hawak nito ang katibayan ng pagtatapos na 5 taon nilang pinaghirapan. 5 taon. Napabuntong hininga si Rowena habang pinagmamasdan ang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang hita. Magaspang, may mga kalyo, at tadtad ng maliliit na peklat mula sa tilansik ng kumukulong mantika at arnibal. Ang mga kamay na ito ang naghalo ng biko at sapin-sapin tuwing madaling araw. Ang mga kamay na ito ang naglaba ng mga uniforme ng ibang tao upang madagdagan ang pambayad sa matataas na matrikula. Ang mga kamay na ito ang nagmasahe sa likod ni Ricardo sa tuwing dumadaing ito ng pagod sa pagmememorya ng makakapal na aklat tungkol sa katawan ng tao. Ibinenta niya ang kaisa-isang gintong kwintas na pamana ng kanyang namayapang ina. Tinitiis ang sariling gutom, maitawid lamang ang pangarap ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng dambana. Sa tabi niya, hindi magkamayaw sa pagngiti ang kanyang biyenan na si Leonor. Nakasuot ang matanda ng isang mamahaling baro at saya na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, malayo sa simpleng kupasing damit ni Rowena. Tingnan ninyo ang anak ko, isa na siyang magaling na manggagamot. Ang pagmamalaki ni Leonor sa mga katabing panauhin na sinuklian naman ng magagalang na pagbati. Bakas sa tinig ng matanda ang labis na pagmamataas. Mula pa noon, hindi naging lihim kay Rowena na hindi siya tanggap ng pamilya nito. Para kay Leonor, isa lamang siyang hamak na tindera na hindi nababagay sa matalinong angkan nila. Ngunit binaliwala iyon ni Rowena. Ang mahalaga ay ang pagmamahal ni Ricardo, o iyon ang akala niya. Nang matapos ang pagdiriwang, patakbong lumapit si Ricardo sa kanila, bakas ang malapad ng ngiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi lumapag kay Rowena. Agad nitong niyakap ang kanyang ina. Nagawa natin, ina, ang wika ni Ricardo habang hinahagod ang likod ni Leonor. Siyempre naman, anak, alam kong nakatakda kang maging dakila. Ang tugon ng ina na may kasamang matalim na sulyap kay Rowena. Dahan-dahang lumapit si Rowena, inaabot ang mga braso upang yakapin ang asawa. Maligayang bati, mahal ko. Sa wakas, tapos na ang paghihirap natin. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Ricardo. Mabilis nitong kumalas sa yakap at inayos ang kwelyo. Maraming salamat. Kumain tayo sa isang sikat at mamahaling kainan sa Makati ngayong gabi. Nagpareserba na ako. Ang sabi nito, ngunit hindi man lang tumitingin sa mga mata niya. May kung anong kumurot sa dibdib ni Rowena. Ngunit isinantabi niya ito. Siguro ay pagod lamang ang asawa niya. Oo naman, kahit saan mo gusto. Ang malambing niyang sagot. Kinagabihan, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa isang napakagarbong kainan, sa itaas ng isang mataas na gusali. Tanaw ang mga nagkikislapang ilaw ng buong kamay nilaan. Nakaramdam ng hiya si Rowena. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak siya sa ganitong uri ng lugar. Nakasuot si Ricardo ng isang bagong damit na halatang mamahalin. Hindi niya alam kung saan kumuha ng salapi ang asawa para rito, dahil alam niyang simot na simot ang kanilang ipon. Patuloy ang pagkuha ni Leonor ng mga larawan upang ipagmalaki sa mga kaibigan nito. Hay salamat, tapos na ang lahat ng paghihirap natin. Matapos ito, maaari na tayong magsimula ng bagong buhay. Ang nakangiting pahayag ni Rowena, sinusubukang basagin ng malamig na hangin sa pagitan nila. Humalakhak ng mahina si Leonor. Paghihirap natin? Ang anak ko ang naghirap. Ngayong isa na siyang kilalang manggagamot, natural lamang na maging bago at maganda ang buhay niya. Karapat-dapat siya sa mga pinakamagagandang bagay sa mundo. Natigilan si Rowena. Hinintay niyang magsalita si Ricardo upang ipagtanggol siya, upang sabihin sa ina nito na kundi dahil sa pagtitinda niya ng kakanin ay hindi ito makakatapos. Ngunit nanatiling tahimik si Ricardo, abala sa pagtingin sa listahan ng mga pagkain. Makalipas ang ilang sandali, tumikhim si Ricardo. Inilapag nito ang hawak na papel at tumitig kay Rowena. Isang titig na walang bakas ng nakaraan, walang init, kundi purong lamig at distansya. Mayroon akong nais sabihin sa iyo, Rowena. Ano iyon, mahal? Kinakabahang tugon niya. Kumuha si Ricardo ng isang makapal na kayumangging sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag iyon sa gitna ng mesa,
eksakto sa tapat ni Rowena. Kumunot ang noo ng ginang. Ano ito? Katibayan ba ito ng bago mong trabaho sa pagamutan? Ngumisi si Leonor. Isang ngising nagdala ng matinding kaba sa buong pagkatao ni Rowena. Hindi, buksan mo. Ang utos ng matanda. Nanginginig ang mga daliri ni Rowena nang pilitin niyang buksan ang sobre. Nilabas niya ang mga puting papel at binasa ang unang linya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang tunog ng mga kubyerto sa kabilang mesa ay naging isang malabong alingawngaw. Nakasulat doon ng napakalinaw, papeles para sa formal na pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Nag-angat ng paningin si Rowena. Nagiinit ang gilid ng kanyang mga mata. Nagbibiro ka ba? Anong klaseng laro ito? Araw ng pagtatapos mo ngayon. Huminga ng malalim si Ricardo. Nawala ang lahat ng bakas ng pag-ibig sa kanyang mukha. Seryoso ako, Rowena. Hindi na natin maaaring ipagpatuloy ito. Bakit? Ano bang ginawa kong kasalanan? 5 taon. Napatigil siya dahil sa sobrang sikip ng kanyang lalamunan. Iyon na nga ang punto. Pagtataas ng boses ni Ricardo na naging sanhi ng paglingon ng ilang panauhin. 5 taon. Tapos na iyon. Isa na akong manggagamot ngayon. Mayroon akong malinaw at magandang kinabukasan. Kailangan ko ng isang asawa na makakasabay sa antas ko sa lipunan. Isang babaeng maipagmamalaki kong iharap sa mga mahahalagang tao. Pinasadahan ng tingin ni Ricardo ang kabuuan ni Rowena. Mula sa kanyang murang kasuotan hanggang sa kanyang mukhang walang anumang pampaganda at bakas ang labis na pagod. Hindi na tayo magkapantay ng antas. Nakakahiya na magkaroon ng isang ordinaryong asawang tulad mo. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang dibdib ni Rowena. Ang mga salitang iyon ay nanggaling mismo sa bibig ng lalaking pinakain niya, binihisan, at binigyan ng kinabukasan. Sumabad si Leonor na may halong tagumpay sa boses. Narinig mo na? Mataas na ang pangarap ng anak ko. Dapat, noon mo pa naisip ang lugar mo. Imbes na maging pabigat ka at magdala ng kahihiyan sa mga kapwa niya manggagamot, mas mabuting maghiwalay na kayo ng maayos. Isipin mo na lang na ang lahat ng ginastos mo ay tulong mo na sa kapwa. Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Rowena. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding poot at pagtataksil na dumurog sa kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Ricardo, hinahanap ang lalaking minahal niya, ngunit wala na ito. Isang estranghero na lamang ang nasa kanyang harapan. Tiningnan niya ang biyena na tuwang-tuwa sa kanyang pagbagsak. Kinagat ni Rowena ang kanyang labi hanggang sa malalasahan niya ang sariling dugo. Hindi niya bibigyan ng kasiyahan ang dalawang ito na makita siyang nagmamakaawa. Gamit ang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang nilamukot ang papel ng paghihiwalay. Ang lahat ng hinagpis at sakit ay unti-unting namuo, naging isang matigas at malamig na bakal sa kanyang puso. Tumigil ang kanyang pagluha. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumitig sa dalawang taong nasa harap niya. Ang kaninang maamong mata na puno ng pag-asa ay napalitan ng isang patay, madilim, at hindi mabasang ekspresyon. Padabog niyang pinunasan ng luha sa kanyang pisngi. Hindi ito paggalaw ng isang taong sumusuko, kundi paggalaw ng isang taong nakapagpasya na. Nagulat sina Ricardo at Leonor sa biglaang pagbabago ng aura ng ginang. Inasahan nilang maglulupasay ito, iiyak, at magmamakaawa, ngunit ang tahimik nitong anyo ay nagbigay ng kilabot. Tama na. Isang salita, ngunit umalingaw-ngaw ito nang may matinding kapangyarihan. Tumayo si Rowena ng dahan-dahan. Ang kaninang mga kamay na nakalamukot sa papel ay ngayon nakaturo ng tuwid sa namumutlang mukha ni Ricardo. Sabi ninyo hindi tayo magkapantay? Tumawa si Rowena, isang tawang tuyo at nakakapanindig balahibo. Tama kayo, hindi ako kailanman mapapantay sa isang duwag at walang utang na loob na lalaki. Bawat butil ng kanin na kinain mo habang nag-aaral ka, bawat aklat na binasa mo, dugo at pawis ko ang ipinambayad diyan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at tiningnan sila ng matalim. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba napakagaling mong magtago ng lihim? Nang ilabas mo ang iyong telepono sa madaling araw para kausapin ang babae mo 6 na buwan na ang nakararaan, alam ko na. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Paano? At paano niya nalaman? Nilabas ni Rowena ang kanyang telepono at may tinawagan. Halos hindi makahinga ang mag-ina sa sobrang kaba. Magandang gabi, Abogado Di Makulangan. Ang kalmadong bati ni Rowena sa kabilang linya. Tama ang kutob natin. Inabot na niya sa akin ang papel ngayong gabi. Ilabas ninyo na ang lahat ng katibayan laban sa kanya.
ang formal na sakdal, para sa pagtataksil, panlilinlang, at ang hinihingi kong bayad sa lahat ng ginastos ko sa pag-aaral at pamumuhay niya sa loob ng 5 taon. Ipadala ninyo ito mismo sa pagamutang papasukan niya bukas. Nanlamig ang buong katawan ni Leonor. Bayad? Anong panlilinlang? Nasisiraan ka na ba ng bait, Rowena? Sinusubukan mo bang mangikil? Ibinaba ni Rowena ang telepono at ngumisi. Hindi ako nangungotong. Kinukuha ko lang ang puhunan ko, kasama ang tubo. Binalik niya ang kanyang tingin kay Ricardo, na ngayon ay parang nakakita ng multo. Hindi ko pipirmahan ang papel na ito. Ako ang maghihiwalay sa iyo, at sisiguraduhin kong babayaran mo ang bawat patak ng pawis ko bago mo pa man maisuot ng tuluyan ang maputi mong kasuotan. Tinalikuran niya ang dalawa, naglakad ng tuwid palabas ng mamahaling kainan, iniiwan ang kanyang nakaraan. Ngunit habang nilalakad niya ang madilim na kalsada pabalik sa kanyang maliit na inuupahang silid, isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Sapat na ba ang mga ebidensyang hawak ng kanyang abogado upang tuluyang pabagsakin ang pinakamataas na pangarap ni Ricardo? O mayroon pang nakatagong alas ang mapanlinlang niyang asawa na maaaring bumaliktad sa lahat? Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Bawat patak na tumatama sa bubungan ng mga sasakyan ay tila nakikisabay sa kabog ng dibdib ni Rowena. Wala siyang dalang payong. Hinayaan niya ang malamig na tubig na basain ang kanyang buhok at manot sa kanyang simpleng damit habang naglalakad sa makitid na eskinita patungo sa inuupahang maliit na bahay ng kanyang matalik na kaibigang si Siska. Wala siyang ibang pupuntahan. Ang kaisa-isang taong nakakakilala sa tunay niyang pagkatao sa magulong lungsod na ito ay ang kaibigang iyon. Kumatok siya ng 3 beses. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Nakasuot ng lumang duster si Siska. Kusot ang mga mata dahil sa pagkakaantala ng tulog, ngunit agad na napalitan ng matinding gulat ang kanyang ekspresyon nang makita ang basang-basang kaibigan. Diyos ko, Rowena, anong nangyari sa iyo? Bakit nandito ka ng ganitong oras? Hindi ba't nagdiriwang kayo ng pagtatapos ni Ricardo? Ang nag-aalalang tanong ni Siska habang mabilis na hinihila papasok si Rowena at isinasara ang pinto upang hindi pumasok ang lamig. Hindi sumagot si Rowena. Pagkapasok niya sa loob ng maliit na sala, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa sementadong pader at unti-unting napadausdos pababa hanggang sa mapaupo sa malamig na sahig. Hiniwalayan niya ako, Siska. Ang boses niya ay halos isang bulong, paos at puno ng tinik. Ano? Napasinghap si Siska, halos mapatalon sa kinatatayuan. Nagbibiro ka ba? Paanong mangyayari iyon? Nasa mamahaling kainan kayo kanina, hindi ba? Sa mga bisig ni Siska, doon tuluyang gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Rowena kanina sa harap ng kanyang mag-ina. Ngunit ang mga luhang lumabas sa kanyang mga mata ay hindi luha ng kalungkutan o pagmamakaawa. Mga luha iyon ng matinding puot na matagal nang kumukulo sa kanyang dibdib. Ikinuwento niya ang lahat, bawat masakit na salitang binitiwan ni Ricardo, bawat mapangutyang ngiti ng kanyang biyenang si Leonor, at ang mismong papel ng paghihiwalay na inilapag sa kanyang harapan. Mga walang hiya, mga linta. Ang pasigaw na mura ni Siska habang nakakuyom ang mga kamao. At ang biyenan mong iyon, tao ba siya o demonyo? Noon ko pa sinasabi sa iyo, Rowena. Ginagamit lang nila ang kabaitan mo. Ginagatasan lang nila ang mga pawis mo. Alam ko, ang sagot ni Rowena. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Alam ko, Siska, 6 na buwan na ang nakalipas nang mapansin ko ang mga pagbabago. Ang pagtatago niya ng telepono sa ilalim ng unan, ang amoy ng matapang na pabango ng ibang babae sa kanyang damit. Kapag umuuwi siyang madaling araw at idinadahilan ang pag-aaral, ang mga nakatagong resibo ng mga mamahaling relos at damit na hindi ko naman nakikitang isinusuot niya sa akin. Kaya 6 na buwan na rin akong naghahanda. 6 na buwan na akong palihim na nakikipag-usap kay Abogado de Maculangan. Hinihintay ko lang ang pinakahuling patunay nila na itatapon na nila ako at ibinigay nila iyon ngayong gabi. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, napakalamig ng buga ng palamigan sa loob ng silid tagapamayapa sa hukuman, ngunit mas malamig ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Nakaupo ng tuwid si Rowena, nakasuot ng simpleng puting blusa. Walang anumang emosyon na mababasa sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Abogado de Maculangan, isang kagalang-galang na lalaking may katandaan, mahinahon ngunit may matalim na paningin, abala sa pag-aayos ng mga makakapal na papeles sa ibabaw ng mesa.
Sa kabilang banda, hindi mapakali sina Ricardo at Leonor. Si Ricardo, na magsisimula na sana ng kanyang pagsasanay sa isang sikat na pagamutan, ay mukhang puyat at balisa. Si Leonor naman ay walang tigil sa pagbulong, namumutla ang mukha. Ang sulat na ipinadala ni Abogado Di Makulangan, na naglalaman ng banta ng formal na sakdal at paniningil ng 743,000 piso, ay tuluyang sumira sa kanilang pagdiriwang. Binuksan ng tagapamayapa ang pagpupulong, ngunit bago pa man makapagsalita ang abogadong binayaran ni Ricardo, inunahan na sila ni Abogado Di Makulangan. Maraming salamat sa inyong oras. Nandito ang aking kliyente na si Ginang Rowena upang harapin ang hiling na paghihiwalay ni Ginoong Ricardo. Ngunit, mariin naming tinatanggihan ang hiling na iyon. Nag-angat ng mukha si Ricardo. Magkasalubong ang kilay. Anong ibig mong sabihing tinatanggihan? Hindi ba't gusto na rin niyang? Tinatanggihan namin iyon, pagputol ni Abogado Di Makulangan, dahil ang aking kliyente ang siyang magsasampa ng formal na paghihiwalay at nairehistro na namin ito. Inilapag ng abogado ang isang makapal na folder sa harap ng tagapamayapa. Formal na paghihiwalay sa kadahilanang pagtataksil, panlilinlang sa salapi, at matinding pananakit sa damdamin. Kasabay nito, ilalakip namin ang opisyal na paniningil sa lahat ng ginastos ng aking kliyente. Narito ang lahat ng katibayan, mga resibo ng matrikula, resibo ng mga biniling aklat, at kagamitan sa pag-oopera, upa sa bahay, maging ang pinakamaliit na listahan ng perang ipinadala niya para sa pang-araw-araw na pagkain ni Ginoong Ricardo. Ang kabuuan ay 743,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo at tila naubusan ng dugo ang kanyang mukha. 743,000. Isang halagang hindi niya kailanman mababayaran agad-agad kahit pa ibigay niya ang buong sahod niya sa loob ng 3 taon bilang isang baguhang doktor. Halos himatayin naman si Leonor sa kanyang kinauupuan. Pangingikil ito! Ang nanginginig na sigaw ni Ricardo. Obligasyon ng isang asawa ang tulungan ang kanyang asawa. Nababaliw ka na ba, Rowena? Doon lamang nagsalita si Rowena. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata si Ricardo. Obligasyon ng isang asawang ikinahiya mo. Obligasyon ng asawang sinabi mong hindi mo kapantay at itinapon mo sa araw ng iyong pagtatapos? Hindi ako nababaliw, Ricardo. Siningil ko lang ang ninakaw mo sa akin. Natahimik ang buong silid. Walang maisagot ang abogado ni Ricardo laban sa napakaraming resibo at patunay. Alam nilang talo sila. Titigil lamang ako, ang patuloy ni Rowena, na nagpasinghap muli kay Ricardo, at babawiin ko ang paniningil ng salapi sa 4 na kondisyon. Una, pipirmahan mo ang papel ng paghihiwalay kung saan nakasulat ng malinaw na ikaw ang nagtaksil at nang iwan. Gusto kong malinis ang pangalan ko. Pangalawa, wala kang makukuhang kahit isang kusing sa mga naipundar nating maliliit na gamit sa bahay. Pangatlo, pipirma kayong mag-ina na hindi nyo na ako lalapitan, susundan o guguluhin kailanman. At pang-apat, tatapusin natin ito ngayon din, walang pag-apela. Tumingin si Ricardo sa kanyang ina. Si Leonor, na takot na mabaon sa utang na halos 1,000,000, ay mabilis na tumango habang lumuluha. Pumirma ka na, Ricardo. Parang awa mo na. Mas mahalaga ang kalayaan mo kaysa sa pride mo ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo dahil sa matinding hiya at pagkaipit ng pirmahan niya ang mga dokumento. Mabilis na natapos ang proseso. Nang ihampas ng tagapamayapa ang kanyang maso sa mesa, opisyal ng malaya si Rowena. Naglakad siya palabas ng silid ng nakataas ang noo. Hindi man lang nililingon ang mag-inang naiwang nakayuko sa loob. Kinahapunan, tinapos ni Rowena ang pag-iimpake ng kanyang mga damit sa isang lumang maleta sa loob ng silid ni Siska. Nabenta na niya ang mga natitirang kagamitan upang magkaroon ng sapat na salapi para sa kanyang plano. Sigurado ka ba talaga na hindi mo na kinuha ang salapi? Pwede ka nang bumili ng sarili mong bahay sa halagang iyon, Rowena. Ang panghihinayang ni Siska. Isinara ni Rowena ang maleta at ngumiti ng tipid. Kung kinuha ko ang pera na iyon, Siska, mananatili akong nakatali sa kanila. Marumi ang salaping iyon. Bayad iyon para sa isang napakamahal na leksyon sa buhay at hindi ko na iyon uulitin. Mayroon akong sariling pangarap na natigil dahil sa pagiging bulag ko. Mag-aaral muli ako, magsusulat ako, babangon ako ng mag-isa. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan. Aalis ako sa lungsod na ito, Siska. Pupunta ako sa malayong probinsya kung saan walang nakakakilala sa akin. At ipinapangako ko sa iyo, kapag narinig nilang muli ang pangalan ko,
Malalaman nila kung sino talaga ang hindi nila kapantay. Sumakay si Rowena sa isang panggabing tren, patungo sa isang malayong lalawigan. Habang tinitingnan niya ang mga kumikislap na ilaw ng Maynila na unti-unting lumalayo, wala siyang iniluhang kahit isang patak. Pakiramdam niya ay isa siyang ibong nakawala sa isang masikip na hawla. Dala niya ang isang maleta at isang napakalaking pangako sa kanyang sarili. Isang buong taon ang lumipas. Mabilis na umikot ang gulong ng kapalaran. Sa ika-15 palapag ng isa sa mga pinakasikat at pinakamahal na pribadong pagamutan sa buong bansa, isang matikas na lalaki ang naglalakad sa mahabang pasilyo. Walang kahit isang gusot ang kanyang puting uniforme. Nakasabit sa kanyang leeg ang isang mamahaling instrumento sa pakikinig ng tibok ng puso. Nakaukit sa kanyang gintong pananda sa dibdib ang pangalang Dr. Ricardo Pratama. Siya ngayon ang pinakabagong bituin sa departamento ng pag-oopera. Matalino, mabilis kumilos, at sa murang edad ay pinagkakatiwalaan na ng mga komplikadong kaso. Hinahangaan siya ng mga nakatataas, tinitingala ng mga baguhang doktor, at lihim na pinapangarap ng maraming nurse. Nakuha na ni Ricardo ang lahat ng kanyang ginusto. Ang nakaraan niya kasama si Rowena ay ibinaon na niya sa kailaliman ng kanyang isipan, itinuturing na lamang na isang masamang panaginip na kinailangan niyang pagdaanan bago marating ang rurok ng tagumpay. Upang ipagdiwang ang kanyang kalayaan at estado sa buhay, namuhay si Ricardo ng higit pa sa kanyang kinikita. Lumipat sila ng kanyang ina mula sa luma nilang bahay patungo sa isang napakagarbong tirahan sa itaas ng isang mataas na gusali sa gitna ng syudad. Ang buwanang bayad nito ay halos umubos sa kanyang sahod, ngunit hindi niya ito pinansin. Bumili rin siya ng isang makintab at itim na sasakyan na galing pa sa Europa. Nahuhulugan niya sa loob ng 7 taon na may napakalaking interes. Bawat katapusan ng linggo, kumakain siya sa mga pinakamahal na kainan, bumibili ng mga damit na may sikat na tatak, at naglalaro sa mga eksklusibong palaruan ng mga mayayaman. Sa labas, siya ang larawan ng perpektong tagumpay. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, baon siya sa utang. Gumagamit siya ng 5 magkakaibang tarheta ng utang, ginagawang takip-butas ang isa upang bayaran ang isa. Ang kayabangan ni Ricardo ay ganap ding namana ni Leonor. Dahil sa anak na tanyag na doktor, nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Naging palagi ang kasama na siya sa mga pagtitipon at pasugalan ng mga matataas na donya at asawa ng mga negosyante. Sa bawat higop niya ng mamahaling tsaa sa mga mamahaling hotel, walang ibang bukang bibig si Leonor kundi ang pag-angat ng kanilang buhay. Naku, ang anak kong si Ricardo, masyadong abala. Kagabi nga ay madaling araw na umuwi dahil sa sunod-sunod na pag-oopera. Ang pagmamayabang ni Leonor, kahit alam niyang umuwi ang anak mula sa pakikipag-inuman sa isang mamahaling club. Gusto pa nga niya akong ibili ng mas malaking tirahan, ngunit sabi ko ay sapat na itong 3 kwarto namin ngayon. Napakabait talagang bata. Araw-araw, pinipilit ni Leonor si Ricardo na maghanap ng bagong asawa na nagmula sa mayamang pamilya upang tuluyang mapagtibay ang kanilang katayuan sa lipunan. At si Ricardo, bulag sa sariling kayabangan, ay sumasang-ayon lamang habang tinatamasa ang atensyon ng maraming kababaihan. Ngunit ang mundo ng kasinungalingan at kayabangan ay hindi nagtatagal. Isang hapon, habang nangunguna si Ricardo sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng pagamutan, may isang kakaibang nangyari. Nakatayo siya sa harap, buong yabang na nagpapaliwanag ng isang bagong pamamaraan sa pag-oopera, nang biglang parang umikot ang buong silid. Naging malabo ang kanyang paningin sa loob ng ilang segundo, at kinailangan niyang kumapit ng mahigpit sa dulo ng mesa upang hindi siya matumba. Dr. Ricardo, ayos lang ba kayo? Ang nag-aalalang tanong ng isang matandang manggagamot na nakapansin sa biglaang pamumutla niya. Mabilis na umayos ng tayo si Ricardo. Tumikhim siya at pilit na ngumiti. Ayos lang po, medyo puyat lamang dahil sa dami ng pasyente kahapon. Ipagpatuloy natin. Isinantabi niya ang matinding kirot sa kanyang batok. Inisip niyang kulang lang siya sa tulog at sobra sa kape. Ngunit ang mga kakaibang nararamdaman ay nagsimulang dumalas. Ilang araw ang lumipas, habang nananghalian siya sa kantina ng pagamutan at mapanlait na nagrereklamo tungkol sa lasa ng pagkain, biglang nanginig ang kanyang kanang kamay habang hawak ang kutsara. Ang panginginig ay tumagal lamang ng ilang sandali, ngunit sapat na iyon upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ibinaba niya agad ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Itinatago ito sa iba. Sinisi niya ang lamig ng palamigan sa loob ng silid.
Ngunit dumating ang araw na hindi na niya matatakasan ang katotohanan. Malamig at tahimik sa loob ng silid operasyon. Napakaliwanag ng mga ilaw na nakatutok sa katawan ng pasyenteng walang malay. Nakasuot si Ricardo ng berdeng kasuotan, nakatakip ang bibig at ilong, at suot ang malinis at manipis na guwantes. Ito ay isang simpleng operasyon, isang bagay na kaya niyang gawin kahit nakapikit ang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang palad, naghihintay. Iniabot ng nurse ang isang matalim na bisturi. Eksakto nang dumapo ang malamig na bakal sa kanyang mga daliri, nagsimula ang panginginig. Sa una ay mahina lamang, ngunit sa loob ng ilang segundo, naging marahas ang pag-uga ng kanyang buong kamay. Parang may sariling isip ang kanyang mga kalamnan. Unti-unting dumulas ang bisturi mula sa kanyang pagkakapit. "Doktor?" Ang nagtatakang tawag ng kanyang katulong na manggagamot. Ang boses ay may halong kaba sa likod ng suot na takip sa mukha. Bumagal ang ikot ng mundo sa loob ng silid na iyon. Nakatitig si Ricardo sa sarili niyang kamay na ngayon ay nanginginig ng husto. Malalaking patak ng malamig na pawis ang nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang kilay. Sinubukan niyang pigilan, sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri ng maayos, ngunit hindi siya sumusunod sa sarili niyang utak. Dumulas ng tuluyan ang bisturi at nahulog sa bakal na lagayan, lumikha ng isang matalim at nakakabinging ingay. Bakit hindi huminto ang panginginig ng kamay ng pinakamagaling na doktor? At anong madilim na katotohanan ang naghihintay sa likod ng biglaang pagbagsak ng kanyang kinabukasan? Tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng malamig na silid. Tiningnan ni Ricardo ang sarili niyang mga kamay na tila ba hindi na nakakabit sa kanyang katawan. Malalaking patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo, dumaloy sa kanyang kilay, at pumatak sa loob ng kanyang suot na pananggalang sa mukha. Ang tunog ng nahulog na bakal na panghiwa ay tila isang malakas na kampana na umalingaw-ngaw sa kanyang utak, naghuhudyat ng isang napipintong kapahamakan. "Gusto kong palitan ang guwantes na ito!" Ang pasigaw na palusot ni Ricardo, pilit tinatago ang matinding kaba sa kanyang boses. "Maling sukat ang naibigay ninyo sa akin." Ngunit nang subukan niyang hubarin ang manipis na goma sa kanyang mga kamay, lalo lamang nahalata ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Nagkatinginan ang mga nurse at ang kanyang katulong na manggagamot. Si Dr. Ricardo, ang tanyag na maninistis na kilala sa kanyang napakatatag na mga kamay, ay nanginginig ngayon na parang isang taong inabot ng matinding ginaw sa gitna ng ulan. "Doktor, ayos lang ba talaga kayo?" Ulit ng katulong na manggagamot. "Sabi ng ayos lang ako." Ang galit na bulyaw ni Ricardo. Ngunit alam niyang hindi na niya maaaring ipagpatuloy ang paghihiwa. Kung magkakamali siya, buhay ng pasyente ang kapalit, at iyon ang tuluyang tatapos sa kanyang lisensya. "Ikaw na ang tumapos nito." Bigla sumama ang aking pakiramdam. Humapdi ang aking sikmura. Mabilis niyang tinalikuran ang hapag-operahan at nagmamadaling lumabas ng silid. Pagkapinid ng pinto, napasandal siya sa malamig na pader ng pasilyo. Hinablot niya ang takip sa kanyang bibig at ang sombrero sa kanyang ulo. Humihingal siya, tila isang taong tumakbo ng napakalayo. Hindi na ito simpleng pagod. Hindi na ito simpleng pananakit ng ulo. Bilang isang manggagamot, tumutunog na ang malakas na babala sa kanyang isipan, ngunit pilit itong pinipigilan ng kanyang nag-uumapaw na kayabangan. Mabilis na kumalat ang usap-usapan sa buong pagamutan. Kinansela ni Ricardo ang 3 malalaking operasyon na nakatakda para sa araw na iyon. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Hindi sinasagot ang mga tawag sa telepono. Wasak na wasak ang kanyang dangal. Alam niyang kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Ngunit masyado siyang nahihiya na magpasuri sa mga kapwa niya manggagamot na kasing edad niya. Ayaw niyang makita nila ang kanyang kahinaan. Kinagabihan, nang makauwi na ang karamihan sa mga nagtatrabaho, palihim siyang nagtungo sa silid ni Dr. Bayani, ang pinuno ng sangay ng panggagamot sa utak at mga ugat. Si Dr. Bayani ay isang matandang manggagamot, tahimik, napakagaling, ngunit itinuturing ni Ricardo na makaluma at hindi marunong manamit. Kakatuwa na ngayon, ang kapalaran niya ay nakasalalay sa mga kamay ng matandang ito. "Magandang gabi, Ricardo. Anong maipaglilingkod ko sa iyo?" Ang mahinahong bati ni Dr. Bayani. Pinagmamasdan si Ricardo na pumasok sa kanyang silid na parang isang magnanakaw na natatakot mahuli. Lumunok ng malalim si Ricardo. Naiwan niya ang kanyang puting kasuotan sa sasakyan. Pumasok siya bilang isang ordinaryong maisakit, isang posisyong kinamumuhian niya. "May mga nakakapanibagong nangyayari sa aking katawan.
Nanginginig ang aking mga kamay. At madalas ay lumalabo ang aking paningin. Walang pagbabago sa mukha ng matandang manggagamot. Inutusan niya si Ricardo na humiga at sumailalim sa mga pangunahing pagsusuri sa pandama at paningin. Bawat utos ng matanda ay tila isang malakas na sampal sa dangal ni Ricardo. Siya na dating inuutusan ng lahat, ngayon ay sumusunod na parang isang batang walang muwang. Kailangan nating kumuha ng malinaw na larawan ng iyong utak at gulugod bukas na bukas din. Ang seryosong utos ni Dr. Bayani matapos ang pagsusuri. Kinabukasan, lumipas ang maghapon na puno ng matinding takot at pilit na pagtanggi sa katotohanan. Pabalik-balik si Ricardo sa paglalakad sa loob ng kanyang silid habang naghihintay ng resulta. Tumatawag ang kanyang ina na si Leonor. Nagrereklamo kung bakit hindi siya isinama nito sa isang mamahaling kainan dahil naiinip na raw ito sa loob ng kanilang malaking bahay. Pinatayan niya ito ng telepono dahil sa matinding inis. Nang tumunog ang kanyang telepono at makita ang pangalan ni Dr. Bayani, tila umakyat sa kanyang lalamunan ang kanyang puso. Pinapupunta na siya sa silid nito. Pagpasok niya, nakabukas ang isang malaking ilawan kung saan nakadikit ang mga itim na larawan ng kanyang utak at gulugod. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang matandang manggagamot. Umupo ka, Ricardo. Itinuro ni Dr. Bayani ang ilang mapuputing tuldok sa larawan. Hindi ito bukol, at hindi rin ito simpleng pagputok ng ugat. Ano iyan? Ang nanginginig na tanong ni Ricardo. Ito ay isang napakabihirang karamdaman. Inaatake ng sarili mong lakas panlaban ang iyong mga ugat sa paningin at sa iyong gulugod. Mabilis itong kumalat. Ipinaliwanag ng matanda ang mga nangyayari. Bilang isang manggagamot, mabilis na naintindihan ni Ricardo ang mabigat na kahulugan ng mga salitang iyon. Kung hindi ito maaagapan ng mabilis, ang tuloy-tuloy at seryosong pag-atake ng sakit na ito ay magdudulot ng permanenteng pagkabulag at tuluyang pagkalumpo. Gumuho ang buong mundo ni Ricardo. Pagkabulag, pagkalumpo, umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isipan na parang mga matatalim na patalim. Ngunit may gamot naman, hindi ba? Mayroon tayong mga pinakamagagaling na gamot para pigilan ito. Ang nagpapanik na boses ni Ricardo. Ang kanyang pagiging matalinong manggagamot ay tuluyang napalitan ng takot ng isang nagmamakaawang pasyente. Umiling si Dr. Bayani. Ang mga gamot na mayroon tayo rito ay para lamang pabagalin ang sakit, ngunit hindi nito maibabalik ang mga nasirang ugat. Dahil ang buhay mo at hanap buhay mo ay nakasalalay sa iyong mga kamay at paningin, kailangan natin ng isang malakas at radikal na solusyon. Kailangan mong sumailalim sa pagpapalit ng mga selyula ng iyong dugo upang linisin at ibalik sa simula ang iyong sistemang panlaban. Nabuhayan ng kaunting pag-asa si Ricardo. Gawin natin. Kailan ninyo ako maaaring operahan? Bumuntong hininga ng malalim ang matandang doktor. Iyon ang pinakamabigat na bahagi, Ricardo. Walang gumagawa ng ganyang klaseng operasyon dito sa ating bansa para sa sakit mo. Kailangan mong pumunta sa ibang bansa, maaaring sa Singapore o sa bansang Alemanya. Bumilis muli ang tibok ng puso ni Ricardo. Magkano? Magkano ang kakailanganing salapi? Tinitigan siya ni Dr. Bayani na may bakas ng awa. Sa kabuuan, kasama na ang pagbiyahe, ang pag-oopera at ang mga gamot sa pagpapagaling. Kakailanganin mo ng humigit kumulang 3 milyong piso. 3 milyong piso. Ang halagang iyon ay tila isang malaking malyete na humampas sa dibdib ni Ricardo. Nawalan siya ng hininga. 3 milyon. Wala siyang maitabing kahit 30,000 piso sa kanyang pangalan. Ang lahat ng kanyang napakalaking sahod ay napupunta buwan-buwan sa paghuhulog sa kanyang mamahaling sasakyan, sa marangyang bahay nila, sa itaas ng gusali, sa pagbabayad ng mga utang sa tarheta, at sa pagbili ng mga mamahaling damit at pagkain ng kanyang ina. Paano ang tulong mula sa pagamutan? Ang aking seguro? Ang nauutal niyang tanong. Binuksan ng matanda ang isa pang folder. Ang tulong para sa mga manggagamot natin ay sumasaklaw lamang sa mga pangkaraniwang malalang sakit. Ang sakit mo ay itinuturing na napakabihira at ang pamamaraan ng paggamot ay hindi pa ganap na sakop ng seguro. Pinakamalaking maibibigay nila sa iyo ay 300,000 piso para sa mga unang pagsusuri at paunang gamot. Wala nang iba. Hindi. Napailing si Ricardo. Hindi. Hindi maaari ito. 3 milyon. Tumawa siya. Isang tuyo at nababaliw na tawa na may kasamang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Si Dr. Ricardo Pratama,
Ang pinakamagaling na manggagamot na nagyabang at nang maliit sa kanyang asawa dahil walang pinag-aralan. Ngayon ay nakaupong walang anumang salapi, baon sa utang, at may taning na maging isang bulag at lumpong pabigat. Umalis si Ricardo sa silid ni Dr. Bayani, na parang isang taong naglalakad sa sariling burol. Pag-uwi niya sa kanilang mamahaling tirahan, naabutan niya ang inang si Leonor na masayang nanonood sa isang napakalaking telebisyon habang nakapatong ang mga paa sa isang malambot na upuan. "Hay salamat! Nakauwi ka rin!" "Nagpareserba ako sa isang mamahaling kainan. Gamitin natin ang bago mong tarheta ng inutang na salapi. Mag-ayos ka na!" Ang masayang bati ng matanda. Tinitigan lamang ni Ricardo ang kanyang ina. Ang mga mata ay tila patay na. "May sakit ako, ina." Ang mahina niyang sambit. "Anong sakit?" "Trangkaso." "Sinasabi ko na nga ba, masyado kang nagpapagod." "Hindi ito trangkaso." Ang biglaang pagsabog ni Ricardo. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa malawak at tahimik na salas. "Malala ang sakit ko. Kailangan ko ng operasyon sa ibang bansa at 3 milyong piso ang kailangan ko." Nahulog ang basong hawak ni Leonor at nabasag sa mamahaling sahig. 3 milyon? Nagbibiro ka ba, Ricardo? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Kababayad lang natin ang paunang hulog sa iyong sasakyan. "Hindi ako nagbibiro." Patuloy na sumigaw si Ricardo habang lumuluha. Tuluyan na siyang nilamon ng matinding gulat at takot. "Mabubulag ako, malulumpo ako, sira na ang pangarap ko at wala tayong pera. Wala tayong kahit ano, ina. Baon tayo sa utang. Wala na tayong pera." Nang gabing iyon, sa loob ng isang napakagandang tirahan na uupahan pa nila ng mahigit 20 taon, ang mayabang na si Dr. Ricardo ay umiyak ng napakalakas na parang isang batang inagawan ng laruan. Hindi lamang dahil sa takot sa kanyang sakit, kundi sa katotohanang wala siyang ni isang kusing upang iligtas ang sariling buhay at dangal. Hindi maaari. Ang nanginginig na bulong ni Leonor. Hindi niya tiningnan ang nakalugmok na anak sa sahig. Tumingin siya sa mga mamahaling dibuho sa pader, sa nagkikislapang mga ilaw na nakasabit sa kisame. "Hindi tayo pwedeng mawalan ng pera. Ang bahay na ito, ang sasakyan mo, ang mga bag ko." Tumawa muli si Ricardo ng may labis na pait. "Iyan ang problema natin, ina. Puro ilusyon ang lahat ng ito." Tumayo siya at sinipa ang mesang gawa sa salamin. "Ang bahay na ito, hulugan ito ng 20 taon. 10 buwan pa lang ang nababayaran natin. Kung ibebenta natin ito ngayon, mas malaki pa ang utang natin sa bangko kaysa sa makukuha natin. Ang sasakyan mong pinagmamalaki ko sa aking mga kumare, hulugan ng 7 taon. Ang bulyaw ni Ricardo. "At ang mga bag mong mamahalin? Alam mong karamihan diyan ay peke at pamporma mo lang sa pasugalan. Wala tayong pag-aari kundi puro utang." Napabagsak si Leonor sa malambot na sopa. Namutla ang kanyang mukha nang tuluyan siyang sampalin ng katotohanan. Ngunit bigla siyang may naisip. Ang mga kaibigan ko, ang mga asawa ng opisyal at negosyante, mayayaman sila, tiyak na tutulungan nila tayo. Hindi nila ako matitiis." Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Leonor ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakamatalik na kumaring si Rosa. Mabilis itong sumagot, masigla ang boses. "Kumaring Leonor, napatawag ka ng alanganing oras. Kumare, tulungan mo ako. Parang awa mo na." Humahagulgol na si Leonor. Si Ricardo, malala ang sakit niya. Kailangan niya ng 3 milyong piso para sa operasyon. "Pahiramin mo muna ako. Parang awa mo na." Natahimik ang kabilang linya. Biglang nawala ang masiglang boses ni Rosa. 3 milyon? Diyos ko, napakalaki niyan, kumare. Naku, pasensya na talaga. Nasa ibang bansa ang asawa ko para sa isang mahalagang pulong. At hindi ko siya pwedeng abalahin. Napakarami ko ring binabayaran sa aking mga kawanggawa. Sige na, balitaan na lang kita." At naputol ang linya. Natigilan si Leonor. Sinubukan niyang tawagan ang iba pang mga kumare. Si Vina na asawa ng may-ari ng minahan. Hindi sinagot. Tinawagan niya ang iba pa. Lahat ay pilit na umiwas at nagdahilan. Walang gustong maglabas ng ganoong kalaking salapi. Isa-isa, ang mga taong pumupuri sa kanya, nang mayaman pa siya ay lumayo na parang may nakakahawang sakit ang pamilya nila. Ibinalibag ni Leonor ang telepono. "Mga sinungaling, mga sakim." Tiningnan siya ni Ricardo na may halong pandidiri. "Ngayon niyo lang ba napagtanto, ina? Kaibigan lang nila kayo dahil nakakasabay kayo sa yabang nila.
Pareho tayo ng mga kaibigan. Kinabukasan, nilunok ni Ricardo ang huling patak ng kanyang pagkatao. Tinawagan niya ang kanyang mga kapwa manggagamot, ang mga kasama niya sa inuman at pagpaparangya ng kayamanan. Sinubukan niyang manghiram gamit ang dahilan na may magandang negosyo siyang papasukan, ngunit lahat sila ay umiwas. Ang akala ng lahat ay napakayaman niya, kaya bakit siya manghihiram? Pumunta siya sa tanggapan ng pinuno ng pagamutan. Inamin ang tunay na kalagayan at nagmakaawang bigyan siya ng paunang sahod kahit ilang taon pa ang abutin, ngunit mahigpit ang patakaran ng pagamutan. Hindi sila bangko na nagpapautang ng milyon-milyon. Pinayuhan larsang ibenta ang mga ari-arian niya, ari-ari ang hindi naman tunay na kanya. Lumipas ang mga araw na parang nasa loob ng impyerno si Ricardo. Pinagpahinga siya ng pagamutan, isang magandang paraan ng pagsasabing hindi na siya kailangan habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang malabo niyang paningin sa isang mata ay lalo pang lumalala. Nagsisimula na siyang makakita ng maitim na ulap sa paligid nito. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang madilim na tirahan. Hawak ang kanyang telepono. Binubura niya ang lahat ng pangalan ng mga huwad na kaibigan, mga babaeng gahaman sa salapi, at mga kasamahang mapagmataas. Habang nag-iisa siya ng mga pangalan, tumigil ang kanyang daliri sa isang letrang C. Siska, ang pangalan ng matalik na kaibigan ni Rowena. Ang babaeng isinumpa niyang hindi na niya kailanman kakausapin. Sa pagkakaalam niya, ito lamang ang taong may ideya kung nasaan si Rowena. Si Rowena, ang hamak na tinderang itinapon niya. Si Rowena na nagpakain at nagpaaral sa kanya nang walang hinihinging kapalit, ang nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Halos masunog ang kanyang balat sa labis na kahihiyang naramdaman. Ang pagtawag sa pangalang iyon ay nangangahulugang pag-amin ng kanyang buong pagkabigo. Ngunit habang muling kumikirot ang kanyang mata at nanlalabo ang paligid, naintindihan niyang mas nakakatakot ang mabulag sa dilim kaysa lamunin ang natitira niyang dangal. Nanginginig na pinindot ni Ricardo ang pangalan upang tumawag. Isang pagring, 2, 3, nang akalain niyang hindi na ito sasagutin, narinig niya ang pag-click ng telepono. Walang bumati. Puro malamig na katahimikan ang bumalot sa linya. Nasa bingit na ng kawalan si Ricardo. Lulunukin ba niya ang lahat ng pagmamataas upang magmakaawa o pipiliin pa rin ba ng kanyang kayabangan na mamatay sa dilim? At kung sakaling sumagot man si Siska, anong nakakagimbal na balita tungkol sa inabando ng asawa ang tuluyang yayanig sa nanliliit na mundo ni Ricardo? Napakalamig ng hangin sa loob ng madilim na tirahan, ngunit panay ang tagaktak ng pawis ni Ricardo habang nakadikit ang telepono sa kanyang tainga. Wala siyang naririnig, kundi ang malalim na paghinga mula sa kabilang linya. Walang bumati, walang nagsalita. Siska, nanginginig ang boses ni Ricardo. Pakiusap, wag mong ibaba. Isang matalim at mapanuyang halakhak ang sumagot sa kanya. Napakagaling talaga ng pagkakataon. Matapos ang higit 1 taon ng pagtatapon mo sa kaibigan ko na parang basahan, may lakas ka pa ng loob na tawagan ako? Ang makamandag na bungat ni Siska. Alam kong galit ka, Siska. Alam kong wala akong kwentang tao. Ngunit nagmamakaawa ako sa iyo. Kailangan kong malaman kung nasaan si Rowena. Buhay at kamatayan na ang nakasalalay rito. Buhay at kamatayan? Lalo lamang lumakas ang tawa ni Siska, ngunit wala itong bahid ng tuwa. Bakit? Naubos na ba ang mga ninakaw mong salapi? O baka naman sinusundan ka na ng karma mo, Ricardo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Masayang masaya na si Rowena. Nakabuo na siya ng bagong buhay na malayo sa mga linta at pabigat na katulad ninyong mag-ina. Wag mo na siyang guguluhin. Pinutol ni Siska ang tawag. Nanlumo si Ricardo. Parang binuhusan siya ng kumukulong tubig, subalit hindi siya maaaring sumuko. Ang panlalabo ng kanyang mata ay lalo pang tumitindi. Gamit ang nanginginig na mga daliri, nagpadala siya ng isang mahabang mensahe. Isinulat niya ang lahat, ang pangalan ng kanyang napakabihirang sakit, ang taning ng doktor na siya ay mabubulag at malulumpo kung hindi maooperahan sa ibang bansa, at ang halagang 3 milyong piso na kailangan niya upang mabuhay. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang natitirang kayabangan sa mensaheng iyon. Inamin niyang baon siya sa utang at wala na siyang malapitan. Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, kalahating oras, walang sagot. Akala ni Ricardo ay tuluyan na siyang tinalikuran ng mundo, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang maikling mensahe mula kay Siska. Akala mo ba ay siya pa rin ang dating Rowena na madali mong paikutin at saktan? Kung hindi ka duwag at totoong gusto mong mabuhay, hanapin mo ang pundasyon ni Rowena.
Tingnan natin kung may mukha ka pang maihaharap sa kanya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Pundasyon ni Rowena? Anong ibig sabihin ni Siska? Ginamit niya ang kanyang telepono upang hanapin ang pangalang iyon. Ang mga lumabas na balita at larawan ay tila isang malakas na suntok sa kanyang sikmura na nagpatigil sa kanyang paghinga. Bumulaga sa kanya ang larawan ni Rowena. Ngunit hindi na ito ang babaeng may magaspang na kamay at suot ang kupasing damit. Ang babae sa larawan ay nakasuot ng isang makisig at formal na kasuotan, maayos ang buhok, at may matapang at kagalang-galang na ngiti. Nakatayo siya sa harap ng isang napakalaking gusali. Binasa ni Ricardo ang mga nakasulat. Si Rowena ay naging isang sikat na manunulat. Ang kanyang aklat na pinamagatang Pagbangon mula sa abo ay bumenta ng milyon-milyong sipi. Gamit ang salaping kinita mula rito, nagpatayo siya ng isang samahang nagbibigay ng tulong pang-edukasyon sa mga nag-aaral ng panggagamot at nagbibigay ng malaking tulong pinansyal para sa mga pasyenteng nangangailangan ng mabilisang operasyon. Napabitiw si Ricardo sa kanyang telepono. Ang matinding kabalintunaan ng tadhana ay dumurog sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng itinapon niya dahil hindi niya kapantay ay siya ngayong nagtatag ng isang samahang tumutulong sa mga manggagamot. At ito na lamang ang kaisa-isang institusyon na maaaring magligtas sa kanyang buhay. Siya na dating nasa itaas, ngayon ay kailangang gumapang pabalik sa babaeng kanyang inapakan. Kinabukasan, maagang umalis si Ricardo. Wala siyang hawak na salapi. Kinuha niya ang kaisa-isang mamahaling orasan na nabili niya mula sa kanyang inutang na salapi at nagtungo sa isang maliit na sanglaan malapit sa palengke. Nakapila siya kasama ng mga taong dati ay pinandidirihan niya. Tinanggap niya ang maliit na halaga na ibinigay ng tagapagsangla, sapat lamang upang makaupa ng sasakyan patungo sa mayamang bahagi ng Makati. Nang makababa siya sa sasakyan, tumambad sa kanya ang isang nagtataasang gusali na napaliligiran ng salamin. Sa ibabaw ng malaking pintuan ay nakaukit ang mga letrang pilak, Pundasyon ni Rowena. Pumasok siya sa loob. Ang malawak na bulwagan ay kasing ganda ng isang mamahaling hotel. Maraming mga kabataang nakauniporme ang naglalakad ng mabilis. May mga hawak na papeles. Lumapit siya sa babaeng nakaupo sa mahabang mesa ng pagtanggap. Kailangan kong makausap si Rowena. Ako si Ricardo. Ang asawa niya, ang dating asawa niya. Ang garalgal na pakiusap ni Ricardo. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabing hindi maaaring makapasok ang sinuman kung walang nakatakdang oras. Nagsimulang magtaas ng boses si Ricardo. Iginigiit na buhay at kamatayan ang kanyang sadya, hanggang sa may isang pamilyar at mahinahong boses ang pumutol sa kanyang pagwawala. May kaguluhan ba rito? Lumingon si Ricardo. Mula sa pintuan ng pribadong ascensor ay lumabas si Abogado Di Makulangan. Hindi na ito mukhang ordinaryong abogado ng isang inaaping asawa. Suot nito ngayon ang isang napakamamahaling formal na damit bilang pangunahing tagapayo ng pundasyon. Ginoong Ricardo, hindi ko inakalang magkikita tayong muli. Ang malamig na bati ng abogado. Inutusan niya ang babae sa mesa na siya na ang bahala sa lalaki. Dinala niya si Ricardo sa isang tahimik na sulok ng bulwagan. Alam ni Rowena na nandito ako? Ang nauutal na tanong ni Ricardo. Siyempre. Sinabi na ni Siska ang lahat. Alam ng aking kliyente ang tungkol sa iyong karamdaman at sa 3 milyong pisong kailangan mo. Ang kalmadong tugon ni Abogado Di Makulangan. Inilabas nito mula sa kanyang dalang folder ang ilang piraso ng papel at inabot kay Ricardo. Kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Ricardo. Tutulungan niya ako? Ibig sabihin ay may puwang pa ako sa puso niya? Ngumiti ng tipid ang abogado. Isang ngiting nakakakilabot. Ang pundasyong ito ay itinayo upang tumulong sa mga taong walang kakayahan, Ginoong Ricardo. Ngunit mayroon kaming mahigpit na sinusunod na proseso. Ang hawak mo ay ang formal na papel ng paghiling. Kailangan mo itong sagutan ng buong katapatan. Ilagay mo ang lahat ng iyong mga utang at ari-arian. At ang pinakamahalaga sa lahat, itinuro ng abogado ang isang linya sa papel. Kailangan mong magpasa ng katibayan ng karalitaan mula sa inyong barangay. Kapag nakumpleto mo na ito, maaari mo nang makausap ang tagapamuno. Katibayan ng karalitaan? Parang piniga ang puso ni Ricardo. Isa siyang tanyag na doktor. Paano siya pipila sa barangay upang kumuha ng papel na nagpapatunay na isa siyang dukha? Isa itong matinding pagyapak sa kanyang dangal. Nandito ka hindi bilang isang dating asawa na humihingi ng awa, Ginoong Ricardo. Nandito ka bilang isang pulubi, tulad ng lahat ng humihingi ng tulong sa amin.
Ang mariing wika ng abogado bago ito tumalikod at iniwan siyang nakatulala. Umuwi si Ricardo na tila isang lantang gulay. Pagkapasok niya sa kanilang marangyang tirahan, ipinaliwanag niya sa kanyang ina ang mga kondisyon. Nang marinig ni Leonor ang salitang barangay at karalitaan, nagwala ito at nagsisigaw na hindi niya gagawin ang ganoong klaseng kahihiyan. Gusto mo bang lumayas tayo rito bukas na bukas din dahil wala na tayong pambayad? Gusto mo bang makita akong nabulag at nakaupo sa silyang gulong habang nanglilimos tayo sa kalsada? Ang ubos lakas na sigaw ni Ricardo sa kanyang ina. Natahimik si Leonor. Sa huli, napilitan itong magbihis ng lumang damit, nagsuot ng malaking itim na salamin at takip sa mukha upang hindi makilala. Sumakay sila sa isang ordinaryong pampasaherong sasakyan patungo sa bulwagan ng kanilang barangay. Iyon ang pinakamahabang araw sa buhay ng mag-ina. Nang pumasok sila sa loob, nakapila ang mga taong pawisan at naghihintay ng tulong mula sa pamahalaan. Nang tawagin ang pangalan ni Ricardo, hindi maiwasan ng mga kawani na magbulungan. Hindi ba iyan yung mayamang manggagamot na nakatira sa mataas na gusali? Bakit kumukuha ng papel ng mahirap? Ang malakas na bulong ng isang clerk na sinadyang iparinig sa kanila. Nakayuko lamang si Ricardo. Nakakuyom ang mga nanginginig na kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Namumula sa matinding hiya si Leonor na halos gusto nang magpalamon sa lupa. Tinanggap nila ang papel na may tatak ng barangay na tila isang mainit na plansa na dumikit sa kanilang balat. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinunan ni Ricardo ang mga hinihinging impormasyon sa papel ng pundasyon. Isinulat niya ang bawat sentimong utang niya. 2 milyon para sa bahay, 100,000 para sa sasakyan, at sangkatutak na utang sa mga tarheta. Nang makarating siya sa bahagi kung saan tinatanong ang mga ari-arian, nanginginig niyang isinulat ang salitang, wala. Kinaumagahan, bumalik siya sa gusali ng pundasyon. Mukha siyang isang taong nawalan ng kaluluwa. Mahaba ang naging paghihintay niya sa bulwagan. Pinagmasdan niya ang mga taong labas-masok, hanggang sa muling lumitaw si Abogado Di Makulangan. Handa na siyang harapin ka, ang maikling sabi ng abogado. Sumunod si Ricardo sa loob ng pribadong ascensor. Umakyat sila patungo sa pinakamataas na palapag ng gusali. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya ang isang napakalawak na silid na gawa sa salamin, kung saan tanaw ang buong lungsod. Sa gitna ng silid, sa likod ng isang napakalaki at makinis na mesang gawa sa matibay na kahoy, nakaupo si Rowena. Tumigil ang paghinga ni Ricardo. Napakaganda ni Rowena, ngunit ito ay kagandahan ng isang yelo. Suot nito ang isang formal na damit na kulay esmeralda. Inangat nito ang kanyang paningin mula sa mga binabasang papeles. Ang mga mata nito ay kasing talim ng sa isang agila, nanunuot sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ricardo. Walang galit, walang puot, at mas lalong walang bakas ng pag-ibig. Purong negosyo at kapangyarihan lamang. Maupo ka, Ginoong Ricardo. Ang kalmado at formal nitong bati. Napalunok si Ricardo at maingat na umupo sa silyang nasa tapat ng mesa. Nakatayo naman sa isang sulok si Abogado Di Makulangan. Nabasang lahat ng aming lupon ang iyong papeles at napatunayan naming totoo ang iyong kalagayan, pati na ang mga malalaki mong pagkakautang. Panimula ni Rowena habang pinaglalaruan ang isang gintong panulat sa kanyang mga daliri. Ang 3 milyong piso ay isang napakalaking puhunan upang iligtas ang isang buhay. Patawarin mo ako, Rowena. Nagmamakaawa ako. Alam kong naging halimaw ako sa iyo. Alam kong wala akong kwenta. Babawi ako, pangako. Ang sunod-sunod at umiiyak na pakiusap ni Ricardo. Handa nang lumuhod anumang oras. Itinaas ni Rowena ang kanyang kamay. Isang maliit na galaw na nagpatigil sa lahat ng sasabihin pa ni Ricardo. Hindi ako interesado sa iyong paghingi ng tawad. Wala itong halaga sa mundong ginagalawan ko ngayon. Nandito tayo upang pag-usapan ng isang kasunduan. Ang buhay mo kapalit ng aking mga kondisyon. Tinitigan ni Rowena si Ricardo. At sa pagkakataong ito, lumabas ang isang malamig na ngiti sa labi ng ginang. Papayagan ng pundasyon ang iyong operasyon. Babayaran namin ang buong 3 milyon. At hindi lang iyan. Babayaran din namin ang lahat ng inutang mo sa mga bangko. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Totoo ba ito? Babayaran niya ang lahat? Tila isang himala na bumagsak mula sa langit. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Rowena ay naging sanhi ng tuluyang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Babayaran namin ang lahat. Ipagpapatuloy ni Rowena ang pagsasalita, ngunit bilang kapalit,
Sa sandaling maging maayos na ang iyong mga kamay at paningin, hindi ka na muling magiging malaya. Babalik ka sa pagiging manggagamot, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw na ay pag-aari ng pundasyong ito. Anong uri ng pagkaalipin ang hinihingi ni Rowena? At gaano katagal kailangang pagbayaran ni Ricardo ang mga kasalanang sumira sa puso ng babaeng minsan niyang tinawag na hindi niya kapantay? Nanigas ang buong katawan ni Ricardo. Pag-aari ng pundasyon? Parang may isang malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nais mangyari ng babaeng nasa kanyang harapan. Eksakto, ang kalmadong tugon ni Rowena. Sumandal siya sa kanyang malambot na upuan na tila ba katatapos lamang makipagkasundo sa isang ordinaryong negosyo. Sumenya siya kay Abogado de Maculangan. Humakbang pasulong ang abogado. May dalang isang makapal na itim na folder at inilapag ito sa mismong harap ni Ricardo. Basahin mo, Ginoong Ricardo. Iyan ang iyong kontrata sa pagtatrabaho. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo nang buksan niya ang folder. Hindi lamang ito isang pirasong papel, kundi napakaraming pahina ng mga legal na kasunduan, paglilipat ng mga utang, at kontrata ng paglilingkod. Nagsimulang magpaliwanag si Rowena. Ang kanyang boses ay patag at walang anumang emosyon, parang nagbabasa lamang ng isang ulat ng pananalapi. Una, babayaran ng pundasyon ang buong 5 milyon at kalahating pisong utang mo sa loob ng 24 na oras. 3 milyon para sa iyong operasyon, at 2.5 milyon upang tubusin ang iyong bahay, sasakyan, at lahat ng utang mo sa mga tarheta. Napalunok si Ricardo. Pangalawa, bukas na bukas din, ay pupunta ang mga tauhan ni Abogado de Maculangan upang palayasin kayo. Mayroon lamang kayong hanggang ngayong gabi upang mag-impake. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Palalayasin? Ngunit saan kami titira ng aking ina? Pangatlo, magbibigay ang pundasyon ng isang simpleng silid para sa iyo habang ikaw ay nagtatrabaho. At pang-apat, ang kontratang ito ay hindi maaaring talikuran. Maglilingkod ka bilang isang manggagamot sa ilalim ng pundasyon ni Rowena. Dahil ang kabuuang ginastos namin sa iyo ay 5 milyon at kalahati. At ang karaniwang sahod ng aming mga manggagamot sa mga malalayong nayon ay 15,000 piso lamang bawat buwan. Kinuha ni Rowena ang isang maliit na makina ng pagbibilang sa kanyang mesa at pinindot ito ng marahan. Ikaw ay nakatali sa amin upang maglingkod ng walang patid sa loob ng 28 taon. 28 taon, nang hina ang mga tuhod ni Ricardo. Isa itong parusa ng panghabang buhay na pagkakakulong. Maliban na lamang, dugtong ni Rowena na tila nabasa ang kanyang iniisip. Kung magpapakita ka ng labis na kasipagan at tunay na malasakit sa mga pasyente mo sa malalayong lugar, baka sakaling mapaikli natin iyan. Malalayong lugar? Ang bulong ni Ricardo. Siyempre, hindi mo naman siguro inisip na ilalagay kita sa isang mamahaling pagamutan dito sa Maynila, hindi ba? Ngumiti ng tipid si Rowena. Iyon ang unang ngiting nakita ni Ricardo, at iyon din ang pinaka nakakatakot. Ipapadala kita sa aming maliit na pagamutan sa isang liblib na nayon sa paanan ng bundok. 8 oras ang biyahe mula sa pinakamalapit na syudad, at 2 oras na sakay ng motorsiklo sa lubak-lubak na kalsada. Nakayuko lamang si Ricardo. Wala siyang pagpipilian. Pipirma ba siya sa isang kontratang aalipin sa kanya sa loob ng halos 3 dekada sa isang liblib na nayon, o hahayaan niyang mabulag at malumpo ang kanyang sarili habang tinutugis ng mga naniningil ng utang hanggang sa makulong? Pipirma ako, ang halos pabulong na sagot ni Ricardo. Isang matalinong pagpapasya, wika ni Rowena. Iniabot nito ang isang mamahaling panulat. Kinuha iyon ni Ricardo. Ang mga kamay ay patuloy sa matinding panginginig. Bahagya dahil sa kanyang karamdaman, at bahagya dahil sa katotohanang tuluyan na niyang isinuko ang kanyang buong buhay. Pinirmahan niya ang bawat pahinang itinuro ng abogado. Mabuti, sabi ni Rowena. Matapos nito, sasamahan ka ni Abogado de Maculangan upang ayusin ang iyong paglipad patungong Singapura sa makalawa. Maligayang pagtatrabaho, Dr. Ricardo. Muling ibinalik ni Rowena ang kanyang paningin sa mga papeles sa kanyang mesa. Tuluyang binaliwala ang presensya ng lalaki. Parang isang usaping natapos na at wala nang halaga. 2 araw ang lumipas, dumating ang pangkat ni Abogado de Maculangan sa marangyang gusali ni na Ricardo. Si Leonor, na umasang lalambot ang puso ni Rowena at hahayaan silang manatili doon, ay nagwala at umiyak ng napakalakas. Napakasama mo, Rowena. Wala kang puso. Saan mo kami patitirahin?
Ang palahaw ng matanda habang pilit na kinukuha ang kanyang mga mamahaling bag. Ngunit ipinakita lamang ng abogado ang opisyal na katibayan mula sa hukuman. Pasensya na po, Ginang Leonor. Ang bahay na ito ay pag-aari na ng pundasyon. Mayroon na lamang kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit. Ang mayabang na si Leonor ay napilitang isiksik ang kanyang mga peking mamahaling bag at damit sa 2 luma at sirang maleta habang pinapanood sila at pinagbubulungan ng mga mayayamang kapitbahay. Ang paboritong sasakyan ni Ricardo ay hinatak mula sa paradahan ng gusali. Iniwan si Leonor sa isang masikip, mainit at madilim na paupahang kwarto sa gilid ng Maynila. Binayaran ng pundasyon ang upa para lamang sa 3 buwan. Matapos iyon, bahala na siyang buhayin ang kanyang sarili. Wala siyang ibang magawa kundi umiyak sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Samantala, matagumpay na naisagawa ang operasyon ni Ricardo sa bansang Singapura. Ang bagong teknolohiya ng pagpapalit ng selula ay tuluyang naglinis sa kanyang sistema, ngunit ang panahon ng kanyang pagpapagaling ay naging napakalungkot. Walang Leonor na nagbabantay, walang mga kaibigang manggagamot na bumisita. Tanging ang mga nurse na binabayaran ng pundasyon ang kanyang nakasama. 2 buwan ang lumipas, bumalik si Ricardo sa Pilipinas. Magaling na siya, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Malinaw na muli ang kanyang paningin, ngunit hindi na siya isang malayang tao. Sinalubong siya ng mga tauhan ng pundasyon sa paliparan, inabutan ng 2 simpleng uniforme na may tatak ng pundasyon ni Rowena, at isinakay sa isang pampasaherong bus. Pagkatapos ng 8 oras na nakaupo sa mainit at maalikabok na bus, sinundan ng 2 oras na nakasakay sa likod ng isang motorsiklo habang binabagtas ang mabato at maputik na daan, nakarating siya sa nayon ng Bakti. Ang pagamutan ay isang simpleng konkretong istruktura na pininturahan ng puti na paliligiran ng malalawak na palayan at matataas na bundok. Walang palamigan, tanging isang maingay na bentilador lamang. Walang mga makabagong makinarya, tanging isang kagamitan sa pakikinig ng puso, panukat ng presyo ng dugo, at mga pangunahing gamot. Si Ricardo, na dating bituin sa pag-oopera ng mga mahihirap na kaso, ay kailangan ngayong gumamot ng mga batang may sipon, mga magsasakang inabot ng pagtatae, at mga inang manganganak sa gitna ng madaling araw gamit lamang ang gasera. Sa simula, napuno siya ng matinding galit, puot, at pakiramdam na siya ay labis na inaalipusta, ngunit wala siyang pagpipilian, kundi sumunod. Bumalik ang tanawin sa Maynila. Si Leonor ay labis na nagdurusa. Naubos na ang pambayad sa upa pagkalipas ng 3 buwan. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang mga bag at alahas upang may makain. Ang babaeng dating ng lalait kay Rowena dahil sa amoy ng pawis, ngayon ay nagtatrabaho bilang isang tagahugas ng plato sa isang maruming karinderya sa kanto. Tuwing makikita niya sa lumang telebisyon ng karinderya ang mukha ni Rowena bilang isang tanyag at iginagalang na tao, tahimik na lamang siyang lumuluha at pinagsisisihan ang lahat ng kanyang pagmamataas. 6 na buwan ang lumipas sa nayon. Unti-unting nasanay si Ricardo sa kanyang bagong buhay. Sa gitna ng paghihirap, may isang bagay siyang natagpuan na matagal nang nawala sa kanyang pagkatao, ang tunay na layunin. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng mga magsasakang labis na nagpapasalamat sa simpleng pagbibigay niya ng gamot sa lagnat. Naalala niya kung bakit niya gustong maging manggagamot noong bata pa siya, hindi para sa salapi at karangyaan, kundi para makatulong. Nagsimulang umitim ang kanyang balat dahil sa sikat ng araw, at naging magaspang ang kanyang mga kamay. Isang hapon, isang malakas na tunog ang yumanig sa buong nayon. Isang helicopter ang lumapag sa malawak na damuhan sa gitna ng baryo. Nagtakbuhan ang mga bata at mga magsasaka upang manood. Si Ricardo, nakasalukuyang naglilinis ng sugat ng isang matandang pinutulan ng kahoy, ay napatingala mula sa bintana ng pagamutan. Bumaba mula sa helicopter si Rowena, kasama si Abogado Di Makulangan. Nandito sila para sa isang sorpresang pagsisiyasat. Nakasuot si Rowena ng isang simpleng ngunit matikas na damit. Naglakad siya papasok sa maliit na pagamutan. Tiningnan ni Rowena ang mga ulat ng mga gamot at ang listahan ng mga pasyente. Hindi niya binati si Ricardo, hanggang sa makarating siya sa mismong kwarto kung saan nanggagamot ang lalaki. Basang-basa ng pawis ang uniforme ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay, na dating nanginginig sa matinding kayabangan at sakit, ngayon ay buong tatag at buong lambing na tinatapik ang likod ng umiiyak na pasyente upang patahanin ito. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang galit si Ricardo.
Wala na ang dating mataas at mayabang na doktor. Yumuko siya bilang pagbibigay galang. Magandang hapon po, Ginang Rowena. Nasa ibabaw po ng mesa ang lahat ng ulat na kailangan ninyo. Ang mahinahon at magalang na bati ni Ricardo. Tinitigan siya ni Rowena ng napakatagal. Walang bakas ng puot sa mga mata ng ginang. Isang malamig na tingin lamang ng isang pinuno sa kanyang tauhan. Maganda ang ginagawa mo rito, Dr. Ricardo. Ipagpatuloy mo, ang wika ni Rowena bago siya tumalikod. Mayroon ka pang 27 taon at kalahati. Naglakad si Rowena palabas, sumakay sa helicopter, at lumipad pabalik sa alapaap kung saan siya nararapat. Pinanood ni Ricardo ang paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa kalangitan. Huminga siya ng napakalalim. Hindi na nga sila magkapantay. Si Rowena ay nasa langit, habang siya ay nanatili sa lupa, nakalubog sa putik ng kanyang mga kasalanan. Naisip niya, hindi lamang binawi ni Rowena ang lahat ng perang ninakaw niya. Hindi lang ito basta paghihiganti. Kinuha ni Rowena ang buong buhay niya, dinurog ito ng pino, at muling binuo ayon sa kagustuhan nito, isang manggagamot na naglilingkod sa bayan, hindi isang asawang walang utang na loob. Ngunit habang tinitingnan ni Ricardo ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, at naririnig ang daing ng mga susunod pang pasyente sa labas, isang mabigat na katanungan ang naiwan sa kanyang isipan. Makakaya kaya niyang tiisin ang hirap ng ganitong buhay sa loob ng halos 3 dekada upang tuluyang linisin ang kanyang budhi, o ang natitirang kayabangan sa kanyang puso ay magtutulak sa kanya sa isang panibagong pagkakamali na tuluyan ng tatapos sa kanyang kaluluwa?